Ito ang medical mission team mula sa Samahang Operasyon Sagip na nagpunta dito sa Leyte dahil sa pagtugon doon sa nakaraang epekto ng Yolanda sa mga tao dito. At ito na ang ika-apat na misyon na ginawa mula noong 2013. Nakita natin na kalakhan ng ating mga kababayan ay mahihirap, hindi naaabot ng serbisyo ng pamahalaan at hindi agad nasagutan ang kanilang pangangailangan. Pakiramdam ko yung natakot ako, masyadong natakot ako kasi yung unang karanasan ko, ang pinakamalakas na bagyong naranasan ko sa buhay. Natakot ako kung anong mangyayari sa pamilya ko, anong mangyayari sa aming pamayanan. Lalong na nakikita ko yung mga bahay, wala ng mga bubong, yung mga pananim na sira lahat. Paano kaya kami mabubuhay? Tayo ay narito ngayon sa Carigara at gagawa hindi lamang ng isang medical mission kundi isa pa ring psychosocial debriefing, lalo na para sa mga bata, sa mga kababaihan at sa mga may mga edad na. Yung ating road dahil sa hirap na dinanas natin na yan. Okay, para din po halimbawa sa mga pagsubok sa buhay gaya ng disaster, kapag tayo ay nakabangon, gano'n natin binibigyang halaga yung ating mga naranasan. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Ulitin ko, magpapakilala sa pamamagitan ng pagsasadula na panang nanganganak. Okay? Ako na teacher, no! Naging damdamin ko, nagkaroon kami ng close relationship. Nagkaroon kami ng pagkakaintindihan, pagbabahagi na ng aming mga karanasan at saka para bang nagkakaroon kami ng lakas ng loob kung paano namin ibabangon muli ang aming pamayanan, ang aming mga sarili sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong. Mag-iingay kasama sa sasayaw ng Ito po ang ginagawa namin na psychosocial intervention sa pamamagitan ng mga games, laro para sa mga bata para mas lalo matulungan namin sila na mas makapag-open up, makapag-express sa pamamagitan ng iba't ibang klase. Basahin nyo number 3. So, sinabi niya ni Ate Gaya kanina, di ba? Yung mga, kung ano yung nakakagabag sa inyo, pinatatakutan nyo, ganyan. Yung isip, dito siya sa ibabaw, sa tok-tok. Okay? So, dito niyo sa tok-tok ng ulo ilagay. Medyo natagalan yung pagdating ng national government dito. Mahina ang respond pa. Hindi agad-agad nakarating sila. Kita nyo yung sugat, may infection na. Yung pasyente ay naka-apak ng basag na bote nung kasagsagan ng Typhoon Yolanda. Dinala sa tinahi. Tapos after 6 days, hindi pa natatanggal yung tahi. So nagkaroon ng infeksyon. Ngayon nililinis. Then bala kung tanggalin yung suture maya after cleaning the area. Ay, dyan lang kami tumira nung matapos ng bagyo. Dyan lang sa puno na yan, Dyan. Na lang kami dyan ng lakdong. Yung mga luna. Naniram kami ng luna.
wala na akong isip kundi yung buhay lang namin na miligtas. Basta bahala na yung ano ko, yung mga ano, bahay ko. Doon ko yan sa ibaba pinulot yung ibang SIM. Yung iba doon, yung iba pinilipit talaga. Kailangan ng mga tao ay, ang tingin ko, ay magsalita. Huwag magsawalang kibo. At sama-sama nilang sabihin sa pamahalaan, lalo na sa national government, na kailangan ng tulong para sa pangkabuhayan. Hindi naman lahat ng panahon ay relief funds lamang ang kailangan. Kailangan talaga ay papaano maibabalik o mahihigitan pa ang pangkabuhayan na nasira ng nakaraang bagyo.